Mr. Coding, Oh, yan. sabi mo mga scholar lang sila. Saan ba dapat ang paniniwalaan ng mga tao o ako? Sa iyo ako maniwala or sa mga scholars of the Bible? Sabi ko nga, ang sinabi po ng Panginoong Hesus, yun po ay katotohanan. Huwag kayong maniwala sa akin. Magbasa kayo ng Bible, intindihin ninyo ng mabuti at malalaman ninyo ang katotohanan. Nasa Kanya ang tamang kasagutan sa kasulatan po. Hindi po ako. Okay. Pwedeng makasingit? Pwedeng makasingit, please? Hindi talaga sige po. Kuya Buding, Ustad Romas, ano po, katulad nung kanina, first Q&A sa inyo, Kuya Buding, pag tinanong ka ng categorical, pakisagot mo muna yung categorical tapos magpaliwanag ka po. Kasi ang tanong ni Ustad Romas ay, sino paniniwalaan namin? Yung mga scholar o ikaw? Dapat sabihin mo, Kuya, ikaw. Okay. Sige, go ahead. Patuloy po. Yung sagot ko, hindi ako. Yung sagot ko, yung Bible po. Okay. Thank you. Sige, patuloy, Ustad. Tanong number 2. Ang sagot mo ay Bible. Saan po mabasa sa Biblia ang mga scholars mali? Ay, wala po sa Biblia, sandali lang. Sabi mo mga scholars mali at ang sasagot mo ay mula sa Biblia. Saan sa Biblia mababasa ang mga scholars mali? Wala pong mababasa po, pero against po sila sa Bible. Yung pinaniwalaan ko po yung Bible. Kaya kung hindi akma sa Bible, sa salita ng Diyos, tatawagin po talagang mali. So, ganito, pangalawang tanong. Tulo na. Pangalawang tanong. Pangatlo, sorry. Pangatlong tanong. Bakit ang word ng salita dito, sa common noun, bakit capital letters? Di ba ang word dito referring to Jesus Christ? Sa John chapter 1 verse 1, di ba referring to Jesus Christ ang word? Dahil capital nga letter dito and the word become flesh. And din sino yon? Si Jesus Christ. So ang tanong ko dito, in the beginning was the word. Referring to Jesus o hindi? Yung sinabi ko, yung salita ay kasama ng Diyos. Wala akong sinabi na sa John 1:1 ay nag-hisgot o patungkol sa kay Jesus po. Yung John 1:1, sabi lang doon, the Word was with God and the Word was God. Yun lang yung tindig ko po. Okay. Pang ilan na to? Pang-apat na? Lima na po. Pang-apat pa lang. Pang-apat pa lang yung tanong kong pag-apat. And nag-deny ka po na hindi si Jesus itong word. Wala ito, hindi si Jesus. Pero sinasabi dito, at ito ang mga batayan ng mga Kristiyano, na itong word ay si Jesus. Okay? And the word was God. Sino itong the word na naging Diyos? And the word was God. Si Jesus ito, hindi. Yung sa John 1:1 po, yun po yung sinagot ko sa iyo. Hindi tayo nagsabi about kay Jesus. Yung word yung pinag-usapan natin po. Sorry po. Isabi ko nga sa iyo, ang word was with God and the word was God. Clarification lang muna. Sandi, objection muna. Clarification, Mr. Moderator. Kasi, ano po objection? clarification ko lang dito, although wala man nabasa the word Jesus Christ pangalan, pero ito ang ginagamit ng batayan ng mga Kristiyano, ang word na naging flesh, si Jesus Christ ito. Tinanong ko siya, si Jesus Christ ba ito o hindi? Dapat i-deny niya or accept niya. Itong word, referring to Jesus or not? Yun na nga sinabi ko. Yung pinag-usapan natin is John 1:1. Sandali lang, please. Habang ina-analyze natin yung objection, at hindi po ako yung mag-judge dito, kundi yung mga nakikinig. At magka-counter ka muna, Kuya Goding, bago ko ibigay yung aking rule. Okay? Counter, please. Yun na nga, sabi ko nga, Ustad Ali, kasi yung pinag-usapan namin yung John 1:1. Kung gusto siya, mag-usapan si Jesus, kung siya ang salita ng Diyos, magawa kami ng ibang topic. Kasi yung pinag-usapan lang namin po, bakit niya sinabi na mali ang John 1:1? Pag pumunta na tayo sa iba naman na topic o iba naman na verse na hindi
patungkol sa John 1:1 ay hindi na pwede yun. Ayaw ko na yung sagutin. Kasi Okay. So nakuha na natin ang bawat panig. Para magpapatuloy tayo ay nagits naman ng mga nakikinig na. Stud, for the fourth question ba yan? Tuloy mo po. Fourth question. Sabi niya kanina, panglima na yan, panglima na. panglima? Opo. Okay. Panglima na Sige. yan. Hindi pa nasasagot Objection yung pang-apat kanina eh. kaya. Opo, Sige. pang-apat pa yan. Sige, Sige po. sige po. Sabi mo kanina, walang sinungaling na makalapit sa Diyos. Walang mga sinungaling na makalapit sa Diyos. So tayo, mag-iwasan natin ang mga sinungaling dahil tayo ay hindi tayo, pag nagsinungaling tayo, hindi tayo makalapit sa Diyos. Ang punto mo, walang sinumang sinungaling na makapunta sa langit. Totoo po ba o hindi? Yun nga yung sinabi ko, pag ang tao po ay hindi lang sinungaling yung sinabi ko kanina. Pag yung tao sinungaling siya at hindi siya sumunod o hindi niya ginawa yung gusto ng Diyos, hindi talaga siya makapunta ng kaharian ng Diyos. Kasi sinungaling yun. Kaya nga sinabi ko, binasa ko dito kanina na yung dito sa nabasa ko kanina, yung mga sinungaling, sabi ni Jesus, ay yung ama nila ay si Satanas. Okay? Yung ibig sabihin, yung sinungaling, yung wala nang ibang ginagawa kundi magsinungaling para hindi siya malalaman. Pero hindi ko sinabi na yung mga tao na nagsinungaling, kung gusto man sila, iwan nila yung pagkasinungalingan nila, magtaubat sila, iwan nila yung kasalanan nila, bakit ako magsabi na hindi yun? Pero yung mga tao, kahit sa Quran sabi niya, pag mamamatay ka sa kasalanan mo, wala ka ng ligtas. Sige, panglima. Last question. Panglimang tanong. Please. Sinabi mo lang ngayon bago na ama ng mga sinungaling ay si Satanas. Opo. At sabi mo na walang sinungaling makapunta sa langit or sa Diyos, lapit. Si Satanas, hindi mo pa alam na si Satanas mismo, ama ng mga sinungaling, ay kausap ng Diyos doon sa langit? Tinanong pa nga niya, Satanas, saan ka galing? Nandoon sa langit, ang ama ng mga sinungaling. Sabi mo, ama ng mga taong sinungaling ay si Satanas. At sabi mo na walang sinungaling makapunta sa langit at ang Satanas mismo kausap ng Diyos doon sa langit. Payag po kayo na nagkakamali kayo? Hindi po. Kasi po ganito po yan. Yung pakipag-usap, hindi ibig sabihin na si Satanas doon sa kaharian ng Diyos. Wala sa kaharian ng Diyos. Hindi po si Satanas po na nakapasok po sa kaharian ng Diyos. Iba kasi yung kalangitan. Iba kasi yung kaharian po ng Diyos. Si Satanas nasa kalangitan at sa kalupaan. Okay? So, yun na nga, dapat ingatan po yung mga pagsasabi kasi kung magsabi ka na si Satanas ay nasa kaharian ng Diyos, sabihin ko na hindi, mali. Mali yon. Pero kung magsabi ka si Satanas, nasa kalangitan, nasa lupa, tama yon. Okay na? Okay na. Okay, mashallah. Okay. So natapos sa pangalawang tindigan. Okay. Unang tindig ng second stand at natanong naman. So papatuloy tayo sa ating debate nang sa ganun ay hindi masyadong mapuyat yung taga-Pilipinas. Pasensya na kayo, hindi ako makakabasa ng comments kasi nandito pa ako sa Zoom na inibigay nilang link at Kaibigan dito naman sa ating live, sige lang, call lamang kayo sa inyo pong pagbakbakan sa comment section.